Alright, so welcome back to my channel guys, Surigao Sun. Merry Christmas and have a prosperous New Year 2021. Surigao Sun right here. And shout out to all of my subscribers and viewers right here in the Philippines, in Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta kayong lahat? Lalo na dyan sa ating mga overseas workers around the world, in the Western and Southern Hemisphere, in the Middle East, in Saudi, Riyadh, in Doha, Qatar, Korea, also in Taiwan, Canada, California, in Malaysia and Indonesia. Wishing you guys the best of the Yuletide season. Okay, at aking hiling lamang sa inyo, I'll ask a little favor for you guys so that we can continue with our raffle draws. Is please do not skip every ads that will appear in our screen when we are watching my videos. Gaya nito, pag may biglang lilitaw na ganyan na mga ads at may nakalagay na skip, do not click that skip ads para meron tayong revenue dyan. Pag tatapusin nyo sa panonood ang bawat ads na yan ay merong sintabos na papasok sa aking video. At meron akong magandang balita. This coming New Year ay every 3 months na tayo magpa-raffle ng metal detector na magagamit nyo sa inyong treasure hunting. Tayo ay hindi magpa-raffle ng pera kasi ang pera ay pansamantala lamang. Ngunit ang tools na metal detector ayan ay panghabang buhay niyo na magagamit sa treasure hunting. Ang sabi nga ni Jesus guys ay huwag mong bigyan ng isda ang tao, ngunit siya ay turuan mo kung paano mangisda, kasi kung marunong ka ay habang buhay mo yan magagamit. At ngayon ang ating tunghayan guys ay itong padala na sketch ng ating ka-TH somewhere else in the Philippines. Ito ay pinamagatan ko na Face and the Clamshell Treasure Marker. Alright guys, ito yung sketch. Magandang drawing na pinadala sa atin ng ating ka-TH. Ito ang kanyang project site. Yung site niya sa kanyang pag-treasure hunt nitong Taclobo sign or clamshell sa English. Okay, ano nga ba ang kahulugan ng clamshell guys? Pag ito ay close clamshell na nakaganyan lang guys, nakaharap yan. Yan ay close clamshell. Ang meaning niyan ay there is a tunnel under or beside sa bato kung saan yan nakamarka. Ngunit ito ay close pag ganyan. Meaning ng close ay may mga nakaharang yan na malalaking boulders or it can be a concrete slab na nakaharang sa entrance ng tunnel pag ganyan. Pero itong kanyang Taclobo na nandito sa drawing niya ay yan ay open sign na Taclobo. Nakabukas yan, nakaganyan, nakanganga, nakaharap sa itaas. At ang meaning niyan ay open door or open entrance. Open door, hindi talaga yan makikita mo na butas, hindi literal na bukas, kundi yan ay tinabunan lang ng lupa, mga putol na kahoy, tinabunan ng mga patay na dahon, at madali lang siya hukayin pag siya'y madaling buksan ang entrance pag siya'y open door sign na clamshell. At saan ba hanapin guys ang clamshell sign? Yan ay hindi lalayo dyan sa bato na ito. At ayon dito sa kanyang sketch ay merong bamboo ito. Alam naman natin na ang Hapon ay ginagamit din ang bamboo as a marker. So meron siyang marker number 1. Meron din siyang old tree na malaki dito. So this is another marker number 2. Para ma-legitimize natin ang treasure site na ito kung meron ba talaga. So hinahanap natin ang mga marker na
magpapatunay na merong nakabaon dito. Okay. At dito naman sa unahan guys ay may bato na nakapurma na triangle at nakaturo siya directly dito sa, kung tingnan natin ay para siyang close taklubo. Ayan. Ganyan siya. Parang kakaibang hugis to na bato. Kaya nagsuspetsa ako na merong dalawang treasure dito sa site na ito. Isang medyo malaki at isang giveaways. Kasi merong triangle. Nagtuturo siya at meron ding heart dito sa may falls at nagtuturo siya sa triangle. At ang triangle ay nagtuturo sa kakaibang hugis o porma na bato na ito. Na malaking bato yan. Kasing laki yan ng tricycle. Kaya kaduda-duda na merong tinabunan diyan. Baka yan ang entrance to the Taclobo sign. At meron siyang katabing mga malalaking boulders din. At pangatlong geographical features na makikita natin guys ay itong falls. Ang water dito sa gilid ay may stream at nakakonekta yan sa waterfalls. Itong stream na to. So, nagpapatunay lamang na ang triangulation method which uses water, tree, and rock ay present sa ganitong sketch map. Merong kahoy, ito merong mga bato, at merong tubig. Ayan, so kahit hindi perfect triangle, yan pa rin ay in triangulation form. Na kung saan ang mga geographical features na yan, kahoy, bato, at tubig, yan ang hinahanap ng mga Hapon na magandang treasure site na doon nila ibaon ang kanilang mga naipon na treasure noong World War II. Bakit naman guys tatlo dapat ang meron na geographical features? Kasi pag mamatay ang kahoy at yan ay maputol, hindi na yan matagpuan nila. So hahanapin nila ngayon ay yung malaking bato na mayroong marka. At kung sabihin natin ay nawala yung bato kasi biniyak ng mga treasure hunter, sa pagbalik nila, ang makita nila ay yung water stream na lang or yung falls. Na kung saan ay may dala-dala naman sila na mapa, kaya matagpuan din nila yan. Basta't maiwan yung isa sa tatlong geographical features, yung triangulation, tree, rock, and water, kahit mawala yung dalawa, basta't may maiwan na isa, matagpuan pa rin nila ang kanilang binabalikan or ang treasure na kanilang i-retrieve kung sila ay babalik sa Pilipinas. Okay. So, gumawa ako guys ng medyo colored na drawing enhance sa sketch ng ating katiyats. Ito yun. Enhance na siya. Kinulayan ko yan para mas maganda tingnan. So we have triangulation here. Merong kahoy, falls, and rock. At kung dito naman tayo sa kawayan, gagamit tayo ng kawayan, water, and rock. Triangle pa rin yan. Okay, so saan ba guys sa tingin nyo, saan kayo nagsuspetsa na nakabaon ang treasure? Ang unahin muna natin ay ang heart. Kasi kung ito ay man-made heart, ang heart ay nagtuturo ng direksyon kung saan siya pupunta. Kaya lang medyo nagtaka ako nito ba't nakasalungat ito. Dapat ang heart ay nakaharap sa face. Nakatalikod siya, meaning to say mayroong ibang tinuturo ang heart. At ang kaniyang tinuturo palagay ko ay itong triangle. Or kung hindi kaya kasi wala ako sa site, ay ito mismo na boulder na parang mayroong mga ngipin na lumalabas itong nagaganyan. Peculiar, very different form na stone. Kaya ako'y may suspetsa na meron sa bato na ito guys.
At kailangan i-prove natin yan na mayroon talaga under this rock or enclosed in that rock ay mayroong nakatago diyan. Ngayon ang heart ay nagtuturo sa triangle na bato at kung ito na bato ay man-made at ginawa talaga yan in purpose na magturo pa siya ng isang pangalawang direction, which is the big boulder. Itong pinakamalaking bato na kasing laki yan ng tricycle, yan ang tinuturo niya at wala ng iba. So dalawa, heart tsaka triangle ang nagtuturo sa boulder na ito. Kaya check this boulder guys, it's under this boulder or it's enclosed in the boulder, in that big rock. Kasi kakaibang hugis ng bato na ito. Katukin nyo ng martilyo ang bato na yan, palibot sa ibabaw. Kung medyo tutunog yan na hollow ang tunog. Paano ba naman malaman nyo ang tunog ng hollow rock? Kung kayo ay panday, alam nyo yung tunog ng martilyo, pag tumama yung martilyo sa solid, ay medyo hindi maingay, di ba? At pag tatama yan sa medyo hollow na dingding ang martilyo, medyo meron siyang reverberation. Medyo mahaba yung duration ng sound, tsaka medyo malakas kisa solid, di ba? Kailangan mag-experiment kayo niyan guys. Hanap kayo ng hollow septic tank. Yung septic tank, katukin nyo. Ganyan ang tunog ng hollow rock. Kaya lang ang septic tank ay napakalagi ng hollow niya kaya malakas ang tunog. Sa hollow rock ay kunti lang kasi kunting chamber lang naman ang binutas nila dito. Tsaka sinuksok yung mga gold bars, nakakunti lang. Pag hollow rock, nasa 3 barita lang yan. Pinakamarami 4 ang sinuksok. At kanila yan tinakipan uli ng semento na hindi mahalata na semento. Kaya kung tatamaan yung semento ng pukpok ng martilyo ay tutunog talaga yun o minsan mabasag pa yan at makita nyo yung hollow rock. Ngayon kung wala sa inside this rock ay below, under the rock, dito. So hukayin nyo ang palibot ng bato, 2 meters, test dig. Yung palibot dito sa harap, sa likod, sa gilid. Ayan, mga 4 na butas. Palibot sa batong yan, sa suspetsa ko ay mayroong giveaways dyan. Ngayon, ang hanapin naman natin ngayon ay ang medyo malaki na sign. So dito, giveaways. Lagyan natin ng ga. That means giveaways ang bato na ito. Ay may nakatagong giveaways. Ngayon hanapin natin ang big deposit. So ito yung suspect natin na magtuturo ng giveaways. Okay. Ngayon, unang tingnan natin ay ang meaning ng face. Kung ang face ay mayroong 2 mata, ganyan. Mata na lang, ganyan. Okay, at kung saan nakatingin yung 2 mata, halimbawa doon, meaning to say, doon mismo kung saan tumatama yung tingin niya. At ang tinitingnan ng mata pag face yan ay tatama yan sa isa pang bato na malaki kung saan ang bato na yun ay may marka na naman. At doon mismo sa bato na yun malapit or under sa bato na yun ang paghukay or paghanap sa treasure. Ngayon kung ang face ay isa lang ang mata, kung isa lang ang mata ng face at isa ay maliit, anong gagawin nyo guys? Ang malaking mata ang tingnan kung saan niya nakatingin. Pabayaan mo na yung maliit, yung malaking mata lang. At kung ang mata naman ay meron na ba kayong na-encounter na duling guys? Duling na mata. Yung nakatingin ang mata, cross eye siya, ganyan. So meaning kung cross eye yan ay ikis. Ang meaning ng ikis ay dyan mismo sa baba niya. So example dito, kung nakaikis ang mata niyan, so nakaganyan yan. So meaning to say dito ang hukay.
kung saan nakaikis. Ngayon sa tingin ko ay hindi naman nakaikis yan, kaya hanapin natin kung saan yan nakatingin. Ngayon kung ang mukha naman guys ay mayroong kakaibang korte ang ilong niya. Kung ang ilong niya ay matulis, nakaganyan, matulis, meaning to say ang ilong ay pointer. Ang ilong ginagamit na pointer. Pag kakaiba ang hugis ng ilong, pag masyadong matulis, tulad dito, ganitong pinadala niya na drawing, matulis na ilong, so check also under the stone. So under this rock, 2 meters dig. Kasi medyo matulis ang kanyang ilong. At ginagamit yan na arrow ang ilong. At kung yung taklubo naman ay ganito yung naka-V, so meaning to say diyan talaga nakaturo ang dalawa, ilong tsaka yung taklubo. Yung parang may V, kung ganyan ang eksaktong drawing yan ay V na isa pa ring pointer. Downward going sa front ng bato. So dito ang unang digging spot. So itong una, number 1 dig spot, mismo sa harap kung saan nakaturo ang ilong at yung V sa sign na taklubo. Ngayon tingnan natin guys ang pangalawa, ang mata, kung saan nakatingin ang mata. Sa palagay ko ang mata ay eksaktong nakatingin dito sa boulders. Ang dalawang mata niyan. Kaya check this boulder. Ito guys, tingnan din yan. Karamihan ng boulders yan ay takip sa entrance or sa ventilation ng tunnel. Example, ito yung tunnel sa ilalim ng lupa. May ventilation yan na butas na pwedeng dumaan ang tao dyan. Yan ay tinatakipan nila ng malalaking boulders. Ayan. So ito yung ground. Kaya kung tingnan natin ay mga bato lang sa ibabaw, pero yan ay may butas sa baba. It can be, kung malaking treasure yan, tinatawag yan na central shaft. Yung dadaanan ng tao sa gitna. Central shaft, yan ay ginagamit sa Imperial Treasure Tunnel. Mga central shaft, mas malaki yan kaysa ventilation na butas. So kung yung boulders na mga yan, kung talagang sinadya yan pag ito, kung sinadya yan paglagay dyan, it can be na mayroong butas dyan papunta sa baba na mayroong chamber or tunnel kung saan dyan nakatago yung mga treasures. Kaya buksan nyo yung mga, tanggalin yung mga bato dyan at tingnan yung ibaba niyan. At itry pag-test dig 2 meters, baka matagpuan nyo ang entrance. Ngayon, kung hindi tumatama diyan ang mata, sabihin natin ang mata ay nakatingin talaga sa heart. Kung ang mata, kulayan natin ng blue. Kung ang mata ng face ay nakatingin talaga sa heart, ayan. Meaning to say, legitimize na natin or na-finalize na natin na dito talaga ang treasure. Kasi kung ang mata ay nakaturo sa heart, at ang heart ay nakaturo sa triangle, at ang triangle ay nakaturo sa peculiar boulders, peculiar form, different form yan na bato. Kasi parang meron siyang tatlong ngipin dito, parang buljak. Ayan, nagaganyan ang itsura niya. Hindi naman yan paa. Pero kakaiba talaga siya, kaya kanina pa lang ay sabi ko ayan ay giveaways kung hindi natin pagbabasihan ang taklubo. Pero kung basihan na natin ang taklubo sign ay malaking halaga na yan na treasure. Kasi yan ay open door, meaning kung may open door, open tunnel, medyo malaking deposit. Pag ginagawan pa yan ng tunnel, malaki talaga. So ating i-rewind guys. Gagamit tayo ng mas malinis na picture. Ating i-rewind guys, sandali lang ito. Ang ating analysis kung saan nakalagay ang treasure. So kanina, tinuro natin ang heart na nagtuturo sa triangle at ang triangle ay nagtuturo sa bato na ito.
Ngayon, ito ang tinuturo ko na giveaways number 1. Giveaways 1 yan. It's either treasure is inside the rock. Yan ay sinimento na bato, binutas, hollow, at nilagay doon. Or it can be treasure is under the rock. So hukay ng 2 meters, test dig sa palibot. Dito talaga guys, sa harap ng bato, sa gilid, sa likod, at sa gilid na naman. Ngayon, ang suswitsa ko naman, ang Taclobo sign or the clamshell ay malaking deposito. Ngunit, merong face sign sa baba na kung saan merong ilong na matulis na katuro dito. At kung itong V naman sa Taclobo ay V talaga yan, so nakaturo din siya dito. Meaning to say, i-try niyo paghukay dito. Test dig, 2 meters. Ngayon, kung ang mata naman ng face, itong mata niya ay directly nakaturo yan sa itong mga boulders sa ibabaw ng falls. Example, ito yung mata. Ayan, so at nakaturo ang mata diyan sa boulders. So meaning to say, check ang boulders, tanggalin ang mga boulders na yan. Baka kasi mayroong vent diyan or ventilation or central shaft na nakakonect sa treasure vault below, na kung saan diyan nakatago ang treasure. Ngayon, kung ang mata ay hindi talaga tumatama diyan sa mga bato na ito, kung ang mata ay eksaktong tumama sa heart, ayan. So ang heart talaga ang final na magtuturo kung saan ang treasure, kasi ang heart, yan ay pinaka-importanting treasure sign ng GIA, especially of the Koreans na membro ng mga GIA. Heart palagi ang symbol. Ngayon ang heart ay nakaturo guys sa triangle na stone, at ang triangle na stone ay nakaturo dito. Kaya baka ang bato na ito ay nandito talaga ang deposit. Dalawang beses siya tinuturo ng mga signs na nasa kanya ang treasure na katago. Ang bato na ito, itong boulders na ito. Okay guys, so ito ang treasure site number 1, treasure site number 2. At saan pa ba guys? Sabihin natin wala talaga, hindi nyo natagpuan. Pero itong dalawang kahoy na ito, kung yan ay tanim ng mga Hapon, i-check nyo ang kawayan. Kung ang kawayan na yan ay hindi native sa Pilipinas, meron kasing mga kawayan na hindi native sa Pilipinas, dala nila galing sa Japan at sadyang itinanim para palatandaan. Kaya also check this bamboo and this tree. Kung yan ay centennial tree, ay pwede rin kayo dyan mag-triangulation using this falls, ganyan. At tingnan dito sa mga harap, pwede mag-test dig dyan. Dito banda sa bamboo at dito rin banda sa kahoy. Kung wala talaga dito, pero ito ang ating pinakauna na digging spot. Okay guys, so sana ay maliwanag. At paalala ko lang, hindi 100% ang aking treasure hunting method of analysis or decoding, kasi hindi naman ako ang nagbaon dyan. At kahit tayo ang nagbaon dyan, sa tagal na ng panahon, 70 years ago na, ay talagang makalimutan natin yan kahit tayo ang magbaon dyan. Magmintis pa rin tayo. Kaya walang 100% na decoding sa treasure. Okay, Surigao-san magpaalam na. Merry Christmas to you and Happy New Year to all of you guys. Thank you so much for watching and ciao for now.